Life After Prison by Silencio, Kabanata 26. Napaawang ng ilang beses ang labi ni Blade. Naging malungkot ang kanyang ekspresyon at nagsimulang umusbong ang nakamamatay na aura sa kanyang paligid. Lagi namang pinakamatapang ang mga ignorante. Ang lakas ng loob mong gumawa ng isang laban na kilos mula sa second in command ng Draco Hall. Malamig na ngumiti si Severin at tumalikod. Wala akong pakialam kung kahit nandito pa ang iyong first in command. Hindi ako pupunta kahit saan ngayon maliban kung maibabalik ko ang aking 40,000. Nababaliw ka na ba talaga, Severin? Humingi ka ng tawad sa kanya. Sabik na sabik si Dayan kaya napaluha siya. Ang mawalan ng kamay ay mas mabuti kaysa mawalan ng buhay, ngunit nananatili siyang walang pakundangan gaya ng dati. Nakikita mo na ba, Dayan? Pera pa rin ang iniisip niya sa ganitong oras. Sa totoo lang, iniisip ko na ang pagiging mahirap ay ang nagpabaliw sa kanya para pukawin si Blade. Sabi ni Megan, saka tumanggaw tango. Mas mabuti pang bumalik ka sa amin at isaalang-alang si Edward. Ang 1.25 milyon ay isang napakagandang alok. Sinama ni Dayan ng masama si Megan. Huwag mo nang banggitin sa akin ang pangalang iyon. Ang isang pangalang Edward na nag-trigger ng galit ni Dayan. Sa katunayan, pinipilit siya ng mga siyanahan na pakasalan si Edward 5 taon na ang nakalilipas. Pinipigilan nila siya araw-araw, lahat dahil ang Horsfields ay isang second-tier upper-class na pamilya, at sila ang pinakamalamang na maging isang first-tier upper-class na pamilya. Nais ng mga siyanahan na pakasalan niya si Edward dahil pagkatapos ay maaari nilang iugnay ang kanilang sarili sa isang mayaman at makapangyarihan na pamilya. Si Dayan ay tutol, at naiinis sa kanilang mga ideya. Ayaw niyang ang pag-ibig ay maging isang transaksyon sa negosyo lamang. Iyon ang dahilan kung bakit siya nagpasya na uminom ng isang nakamamatay na gabi. Sa sobrang pag-inom ng alak, nakipag-chat siya kay Severin, na kasing sama ng nararamdaman niya. Pagkatapos ng wala kahit saan, gumawa siya ng matapang na desisyon na kumuha ng kwarto kasama si Severin. Sa anumang kaso, hindi niya inaasahan na nabuntis siya mula sa one-night stand na iyon, at mas nakakagulat na ang lalaking kumuha sa kanya sa unang pagkakataon ay inaresto kinabukasan at ipinadala sa bilangguan dahil sa pagkakasala sa mga lock. Makalipas lamang ang ilang buwan ay nalaman niyang nakakulong si Severin, ngunit noon pa man, malayo na ang kanyang pagbubuntis at napagpasyahan niyang ipanganak ang bata. Hindi nagtagal, nalaman niya ang kalagayan ni Severin sa bahay at nalaman niyang araw-araw na hinaharas ang mga magulang nito para bayaran ang kanilang utang. Hindi niya matiis na mangyari iyon, kaya palihim niyang tinutulungan ang matandang mag-asawa bawat buwan. Naiinis na si Blade sa puntong iyon. Naikuyong niya ang kamao at sinuntok sa mukha ni Severin. Ramdam niya ang lakas na bumubuhos mula sa kanyang katawan nang ibinaba niya ang kanyang center of gravity para buksan ang sarili. Ang galing. Ngayon patay na ang bastos na iyon sa isang suntok. Tuwang-tuwa si Easton nang makita niyang kumilos si Blade. Pero si Severin, sabay suntok din. Mukhang hindi masyadong malakas ang suntok niya, ngunit ang bug zone ng hangin na kasama nito ay bumangga sa suntok ni Blade. Yung singsing. Napabuntong hininga si Blade nang makita ang singsing sa daliri ni Severin. Iyon ang eksaktong kapareho sa painting na ipinakita sa kanila ng kanilang pinuno. Hindi inaasahan ni Blade ang Draco Deus Ring na makakasama ang isang tulad ni Severin, at labis siyang natakot kapag naiisip niya ito. Isang mapurol na tunog ang narinig, at si Severin ay nakatayo roon habang si Blade ay pasuray-suray na paatras ng ilang hakbang. Nang sa wakas ay tumayo siya, nagsimulang umakyat ang dugo sa kanyang lalamunan, kahit na napigilan niya ang kanyang sarili na talagang samukan ng isang subo ng dugo. Life After Prison, Kabanata 27. Ano? Si Master Blade ba talaga? Marami sa mga nasasakupan ni Blade ang natulala nang makitang napaatras si Blade. Maaaring sikat si Blade para sa kanyang mga kasanayan sa isang talam, ngunit kahit isang suntok mula sa kanya ay magiging mahirap para sa sinumang random na tao na harangin. Kaya't ang lahat ng mas nakakagulat na Severin aktwal na kinuha ang suntok ulo sa. Sabay nating salakayin ang batang iyon. Oo, bakit hindi natin siyang tadteren hanggang mamatay? Itinaas ng mga nasasakupan ni Blade ang kanilang mga machete at pinandilatan si Severin,
at halos tiyak na mayroon silang sariling hanay ng mga kasanayan sa pakikipaglaban. Nakakunot ang noo niya habang matamang nakatitig sa singsing sa kamay ni Severin. Ang nagsusuot ng singsing na iyon ay isang taong dapat nilang igalang, at hindi kailanman sumagi sa isip nila na ang isang tulad ni Severin ay talagang magsusuot nito. Malamig siyang ngumiti, at sinabi sa kanyang mga kampan. Alam ko ang aking ginagawa. Hindi pa oras para kumilos ka. Sa pagkakataong iyon, gusto ni Blade na paalisan ang kanyang mga tauhan, dahil ang kaharap niya ay maaaring maging superior lang nila, kahit na ang first in command nila ay kailangang lumuhad sa taong ito. Pagkatapos ng lahat, ang taong may suot na Draco Deus ring ay ang pinuno ng Draco Deus Temple, ang superior na iginagalang ng kanilang superior. At muli, ang paggawa nito ay magmumukhang medyo mahiyain, at hindi nila kayang ipahiya ang kanilang mga sarili ng ganoon. Iyon ang kauna-unahang pagkakataon sa buhay ni Blade na parang tinatapakan niya ang manipis na yelo. Mayroong 12 bulwagan sa Draco Deus Temple, at ang bawat bulwagan ay pinangalanan sa isang hayop mula sa Oriental Zodiac. Bilang karagdagan sa Draco Hall, mayroong Moss Hall, Equus Hall, at iba pa. Gayunpaman, ang bawat bulwagan ay matatagpuan sa iba't ibang lugar, at lahat sila ay may kasarinlan. Hindi nila naisip na ang pinuno ng templo ay talagang dumating sa Brookborn. Blade, ito. Nang mapansin ni Trevor na tumigil na sa pag-atake si Blade at nakatayo lang, sumimangot siya at sinubukang makakuha ng tugon mula sa huli. Malungkot ang ekspresyon ni Blade at nakakunot ang noo niya. Gayunpaman, sa sandaling iyon, umakyat si Henry mula sa ibaba kasama ang kanyang anak na si Charmaine at ilang mga bodyguard ng Longhorn. Iniisip niya kung anong ginagawa nila dito. Matapos walisin ang isang mabilis na sulyap sa buong eksena, hindi napigilan ni Henry ang ngumiti at nagsabi. Oh, ang daming tao dito. Narito din ang mahal na matandang Catherine at maging ang mga tao ng Draco Hall. May kawili-wiling bang nangyayari? Medyo natarante ako sa kaguluhan noong nasa baba ako kanina. Agad naman siyang dinutukan ni Trevor sabay ngiti. Oh, nagbibiro ka, Mr. Henry. Sigurado akong nakita mo ang mga sandaling mas magulo kanina. Ang isang maliit na labanan na tulad nito ay hindi maaaring matakot sa iyo. Nga pala, ano ang nagdala sa iyo dito sa hotel ngayon? Nakangiting sabi ni Henry. Ako. Oh, niyaya ko ang isang kaibigan na kumain dito. Maaari mong isiping sinorpresa ko kayo nang makarating ako sa hotel at nakikita kong napapaligiran ito ng lahat ng mga taong ito mula sa Draco Hall. Pumunta lang ako dito dahil sa aking pagkamausisa. Nang makita ang pagdating ni Henry, tuwang-tuwa si Denzel at agad na humakbang para ipaliwanag ang nangyari. Matapos makinig ng mabuti, ngumiti si Henry ng mahina at sinabi kay Blade. Kaibigan ko ito, si Severin. Maaaring hindi ka gaanong nagpakita ng kagandahang loob kay Denzel, ngunit sigurado akong pagbibigyan mo ako, tama ba? Sinisikap ni Blade na humanap ng magandang dahilan para umatras, at dumating ang kahilingan ni Henry sa tamang oras. Bukod dito, ang mga Longhorn ay isang first-tier upper-class na pamilya, at kahit ang mga mula sa Draco Hall ay makabubuting iwasang magalit sa kanila. Agad niyang itinaas ang kanyang mga kamay bilang magalang na kilos at sinabi. Nakikita ko, magiging mas maayos ang mga bagay ngayong alam naming kaibigan mo siya. Nang matapos niya ang kanyang pangungusap, ikanaway niya ang kanyang kamay at sinabi sa kanyang mga tauhan. Tara na, aalis na tayo. Pagkatapos ay mabilis na inakay ni Blade ang kanyang mga tauhan. Mr. Henry, ito ay. Si Trevor ay nalilito at lubos na naguguluhan sa biglaang pangyayari. Nakangiting sabi ni Henry. Ganoon ba kahirap para sa iyo na intindihin? Si Severin ang bisita ko ngayon. Pagkatapos, lumayo siya kay Trevor at nakangiting lumapit kay Severin. Okay ka lang, Severin. Kasing ayos ng ulan. Salamat sayo. Sagot ni Severin. Life After Prison, Kabanata 28. Isang ngiti na hindi mahalaga sa sarili at hindi rin nakakababa sa sarili ang bumungad sa mukha ni Severin. Kaibigan ni Mr. Henry ang lalaking ito. Hindi pwede yon. Para sa pag-ibig ng Diyos, ang batang iyon ay inanyayahan na kumain kasama si Mr. Henry, ngunit kahit na ang mga katulad natin ay hindi kwalipikadong gawin iyon.
Ang ilang mayayamang negosyante ay lubos na nabigla nang marinig ang mga salita ni Henry. Ang ilan sa kanila ay nagtaka kung nanaginip ba sila. Paano niya nakilala si Mr. Henry? Si George, ang pinuno ng mga Shanahan, nakasimangot din. Lahat ng tao doon ay nagsisikap na mapalapit sa isang taong kasing kapangyarihan ni Henry, ngunit walang sino man ang nagkaroon ng kahit katiting na pagkakataon na magtagumpay. Sa kabaligtaran, si Severin ay tila magiliw na makipag-usap kay Henry kung kaya't ang huli ay nagkusa na yayain siya sa isang pagkain. Lumingon si Henry at tumingin kay Lucy habang sinasabi, "Hindi ba ikaw ang ex-fiancé ni Severin? Hindi mo ba naisip na dapat mong ibalik ang dote ngayong ikakasal ka na sa iba kaysa sa kanya? At ang $150 na halagang iyon ay tila sobra-sobra, hindi ba?" "Ah, tama. Ibabalik namin kay Severin ang perang iyon." Agad na sabi ni Trevor sabay ngiti. Kung kahit ang mga tao ng Draco Hall ay hindi kayang masaktan ang isang tulad ni Henry, hindi maiisip na ipagsapalaran ng mga Locke ang paggawa nito. Bukod dito, kilala ni Henry si Severin sa isang batayan ng unang pangalan, na nagpapahiwatig ng isang medyo disenteng relasyon sa pagitan nilang dalawa. Gayunpaman, sinabi ni Severin, "Hihihi, bakit mo ibibigat ang pera mo? Ang mga Orwell ang kumuha nito, kaya ang responsibilidad na isauli ito ay nasa kanila." "Ikaw." Namumula ang mukha ni Helga sa galit. Ang pagbabalik sa kanya ng perang ginastos niya ay mas masahol pa sa anupaman. Natigilan si Landon, at nagmamadaling hinayla pabalik si Helga sa takot na masaktan niya si Henry. Kung tutuusin, wala sa kanilang posisyon ang pabulaanan, dahil ang paggawa nito ay maihahalin tulad sa isang sampal sa mukha ni Henry. Nakangiting sabi niya kay Severin, "Pwede mo bang ibigay ang account number mo? Maglilipat ako ng pera sa iyo maya-maya." Sa ibang pagliko ng mga pangyayari, mahinang ngumiti si Severin at sinabing, "Paumanhin, pero mas gusto ko ang cash. Inakusahan mo ako at ng iyong pamilya na nababaliw ako dahil sa kahirapan, kaya dahil matagal na akong hindi nakakakita ng pera, gusto ko lahat ng pera na iyon ay ibigay sa anyo ng pera. Magiging masarap ang pakiramdam ko sa tuwing matutulog ako kung ilalagay ko ito sa ilalim ng aking kama." "Nagbibiro ka ba?" Galit na nagngangalit ang mga ngipin ni Landon. Malinaw na sinusubukan ni Severin na pahirapan ang mga bagay para sa kanila, dahil ang pagkuha ng pera ay mangangailangan silang pumunta sa bangko. Natuwa naman si Charmaine sa sinabi ni Severin habang nakatayo sa isang tabi. Talagang tumanggi siya nang mag-alok sa kanya ang kanyang lolo ng $150 bilang kapalit ng kanyang biyaya na Nagel iligtas buhay, ngunit bigla siyang humingi ng mas malaking halaga ng pera. Wala nang iba pang mas malinaw na indikasyon na ginagawa lang niya ito para mainas ang mga Orwell. "Sige. Gusto mo ng cash, tama. Kukunin namin ito para sa iyo ngayon." Namula si Lucy sa galit na tumingin kay Severin bago umalis kasama si Landon. "May 1 oras ka para maihanda ito. Kung hindi mo ito maibibigay sa oras na iyon, hindi na ako magiging madali sa pamilya mo." Pinagmasdan ni Severin ang padabog na paglabas ni Lucy bago niya idinagdag, "Iwanan mo na lang ang pera sa front desk. Malapit na akong kumain ng masarap kasama si Mr. Henry, at hindi na ako magkakaroon ng oras para magbilang, ngunit ipinapangako kong pahihirapan kita sa buhay kung kulang ito ng kahit $1. Si Lucy, nakakalakad pa lang sa hagdan, ay nalaglag sa hagdanan sa sobrang galit kaya natapilok ang kanyang paa at napilayan ng hindi sinasadya. "Ah!" Napasigaw si Lucy sa sakit, hinubad ang kanyang high heels, saka tumalikod at tinitigan ng masama si Severin bago umalis. Nang makaalis siya at ang kanyang pamilya, ngumiti si Henry at sinabi, "Sabay na ba tayong manananghalian ngayon, Severin?" Lumapit si Severin kay Diane, at inabot niya ang kamay niya. Nagulat siya sa biglaang paggalaw nito at gusto niyang bawiin ang kamay nito, ngunit mahigpit ang pagkakahawak nito sa kanya na kalaunan ay bumigay ito sa pagsisikap na hilahin ang kamay nito. Dinala ni Severin si Diane kina Henry at Charmaine, pagkatapos ay ipinakilala siya. "Mr. Henry, Miss Charmaine, ito ang aking asawa. Ayos lang ba sa inyo kung isama ko siya? Maaari siyang sumama sa atin." Pagkarinig nito, masayang tumawa si Henry. "Maganda ang mga mata mo, Severin." Kilala siya bilang isa sa pinakamagandang babae ni Brookborn.
Life After Prison, Kabanata 29. Nagulat ang lahat, sumimangot si Dayan at sinabing. Paumanhin, pero natatakot ako na hindi ako makasali. Maaari kang sumama sa kanila, Severin. Ang ngiti sa mukha ni Henry ay napawi sa isang iglap, dahil ang kanyang pagtanggi ay talagang walang galang. Nagulat lahat ang mga Shanahan, at agad na humakbang si William para sabihin. Anong pinagsasabi mo, Dayan? Inimbitahan ka ni Mr. Henry sa hapunan dahil mataas ang tingin niya sa iyo. Paano ka tatanggi na pumunta? Tapos ngumiti siya ng nakaka-flatter at sinabi kay Henry. Mr. Henry, medyo laki sa layaw ang misis ko simula pagkabata, pero hindi hihigit sa init ng ulo. Mangyaring huwagi sa puso ang kanyang mga aksyon. Pati si Catherine ay nagulat din. Anong pinagsasabi mo? Kailangan mong sumama, Dayan. Hindi nararapat sa iyo na tanggihan ang imbitasyon ni Mr. Henry. Ang mga Shanahan ay nangangarap na makakuha ng ganoong pagkakataon, ngunit hindi sila kailanman pinalad na makakuha nito. Sa kabilang banda, natanggap ni Dayan ang pribilehiyong iyon nang anyayahan siya ni Henry na sumama sa pagkain, ngunit tumanggi siya. Malamang na malalagay sa alanganin ang mga Shanahan kung hindi malulugod si Henry sa nangyari at isisi sa mga Shanahan. Ito ay nagdala ng panginginig sa kanilang gulugad kapag naisip nila ang tungkol sa posibleng pagsupil na kanilang matatanggap mula sa isang first-tier na pamilya. Nakangiting awkward si Dayan at sinabing, hindi ko ito tinanggihan dahil sa kawalan ng respeto. Ito ay higit sa lahat dahil ang aking anak na si Celine ay halos 1 oras na naghihintay sa akin sa bahay. Hindi makabubuti para sa isang batang tulad niya na maghintay ng mag-isa ng napakatagal. Agad namang dagdag ni Severin. Tama iyan. Ang aking anak na babae ay naghihintay pa rin sa aking pag-uwi. Paano kung tawagin na lang natin ito ng isang araw ngayon? Natahimik si Henry sa narinig. Sabi niya kay Severin. Pero nagpa-reserve na ako ng VIP room. Maaari ko bang imongkahi na bigyan siya ng driver na magmamaheno pabalik kay Miss Dayan upang maisama niya ang iyong anak na babae upang kumain din kasama natin? Napangiti agad si Dayan sa hiya at sinabing, hindi ko kayang tanggapin yon. Hindi namin gustong hintayin mo kami, Mr. Henry. Ayaw na niyang masaktan pa si Henry, kaya nilinggan niya si Severin at sinabing, dapat kang manatili dito kasama si Mr. Henry. Babalik ako para makasama si Celine. Nag-aalala talaga ako na sobrang tagal niyang naghihintay. Kumunat ang noo ni Severin, at tuluyang sinabi. Marahil maaari kang magpahiram sa aming mag-asawa ng isang driver at sasakyan upang masando namin si Celine at bumalik dito. Tuwang-tuwa si Henry nang sumang-ayon si Severin at agad naman itong sinigurado. Hindi magiging problema yon. May oras pa, sabi ni Severin sa kanila. Maaari kang mag-order ng pagkain. Babalik kami sa ilang sandali. Sigurado. O-order muna kami at hintayin nanam kayo sa VIP room sa 3rd floor. Tumanggaw si Henry at nakangiting sumang-ayon. Nagkatinginan sina Trevor at Easton na walang imak. Natarante sila nang makitang si Severin ay magkakaroon ng ganoon kabait na relasyon kay Henry. Higit pa rito, tila determinado si Henry na yayain si Severin sa tanghalian ngayong araw na ito, kaya't handa siyang maghintay kina Severin at Dayan. Nang akayin ni Severin si Dayan, huminto ulit siya at tumingin kay Trevor at sa iba pang nasa likuran niya. Naintindihan naman agad ni Henry ang balak ni Severin at diretsyong sinabi kay Trevor. Mukhang hindi ka pinapabore ng swerte ngayon, Trevor. Ngayong lumipas na ang magandang panahon, mas mabuti para sa iyo na kanselahin na lang ang kasal. Hindi kami magkakaroon ng gana kung maririnig namin ang lahat ng ingay na dumarating mula sa ikalawang palapag, at baka wala sa mood si Severin na uminom ng ilang baso kasama ko noon. Kakaka. Kanselahin. Bumaba ang ekspresyon ni Trevor. Para sa kanila na kanselahin ang kasal pagkatapos na ang lahat ay naihanda ay walang kulang sa kahihiyan. Malamang na kailangan nilang isabit ang kanilang ulo sa kahihiyan para sa nakikinita na hinaharap sa tuwing sila ay lalabas. May problema ba? Kailangan ko bang ulitin ang sarili ko? Nagdilim ang ekspresyon ni Henry, at sinabi niya kay Denzel. Denzel, pwede bang paalisan ng mga security guard mo ang lugar? Gusto kong malinis ang lugar sa loob ng 5 minuto. Walang problema. Ngumisi si Denzel at tumango.
Aalis. Aalis na kami. Galit na nagngangalit si Trevor. Wala siyang nagawa kundi ang umalis gaya ng sinabi sa kanya. Life After Prison, Kabanata 30. Bastos ka, Severin. Talagang sinira mo ang kasal ng anak ko dahil hindi mo siya mapapangasawa, hindi ba? Hindi tulad ng makakamit mo ang anumang bagay sa iyong mga aksyon. Papakasalan pa rin ng anak ko si Easton. Sinumpa ni Helga si Severin dahil nandidiri pa rin siya na kailangang ibalik ng kanyang pamilya ang $170,000. Hindi napigil ang pansinin ni Severin at nakangiting tumingin kay Denzel. Salamat sa tulong mo ngayon, Mr. Denzel. May utang ako sa iyo, kaya kung kailangan mo ng tulong ko sa hinaharap, sabihin mo lang. Lihim na natuwa si Denzel sa narinig. Sa katunayan, tiwala siya na tutulungan ni Henry si Severin pagdating doon, at iyon lang ang dahilan kung bakit siya nang ahas na tumayo laban kina Blade at Trevor. Kung hindi niya alam na magpapakita si Henry at magsasalita para kay Severin, baka hindi siya maglakas loob na gawin ang ginawa niya noong araw na iyon. Siyempre, ang pagkakaroon ni Severin ng pabor sa kanya ay isang magandang bagay, dahil naniniwala siya na ang isang tao na lubos na pinahahalagahan ni Henry ay tiyak na magiging isang hindi pangkaraniwang tao. Bahala ka, Severin. Denzel na lang ang itawag mo sa akin. Ngumiti ng totoo si Denzel. Nakangiting sabi ni Severin. Oo naman. Sa palagay ko ang pagtawag na mister ay nagiging mas madulas ang iyong pangalan. Nang matapos, tumingin si Severin kay Diane sa tabi niya at nakangiting sinabi. Tara na honey. Oras na para kunin ang anak natin. Well, simulan mo na ang paglipat. Sinama ng tingin ni Diane si Severin. Kung hindi siya natakot na mawala ng ama si Celine, hindi sana siya pumunta doon para hanapin si Severin. Nang makalabas na silang dalawa sa hotel, may isang Rolls-Royce na pumarada sa harapan nila. Pagkasakay sa kotse, nakita ni Severin si Diane na malamig na nakatingin sa labas ng bintana at sinabi sa kanya. Pasensya na, Diane. Talagang hindi ko alam na nagbuntis ka ng aking anak at nagpasya kang ipanganak siya. Marami kang pinagdaan ng kahirapan nitong mga nakaraang taon, ngunit ipinangako kong aalagaan kita mula ngayon at babawiin ang lahat ng pagkakamaling nagawa ko. Tatanggapin mo ba ang paghingi ko ng tawad? Sa pagbanggit ng nangyari noon, nagalit si Diane at malamig na tumingin kay Severin bago sinabi. Makipagkasundo sa'yo. Gusto mong bumawi sa akin. Alam mo ba kung gaano kalaki ang galit ko sa paglipas ng mga taon? Nasaan ka noong nasa pinakamababa ako? Alam mo ba kung ano ang pinakahinanakit ko sa'yo? Naiinis ako na natulog ka kasama ko noong gabing iyon nang malaman mong maaari kang arestuhin ng mga oras na iyon at ipadala sa bilangguan kinabukasan. Halos hindi na maituloy ni Diane dahil may gana na siyang sakalin si Severin hanggang mamatay. Napangiti na lang ng mapait si Severin. Ang aking ulo ay wala sa tamang lugar mula sa lahat ng pag-inom na iyon. Sobrang nalulungkot at natatakot lang ako. Tsaka wala akong ideya na iyon pala ang una mo, at hindi ko akalain na mabubuntis ka, lalo na't iningatan mo ang bata. Naisip ko lang na gusto mong lang magtanggal ng sama ng loob, at halos hindi sumagi sa isip ko na ikaw ang pinakakaibig-ibig na batang miss ng Shanahans. Ako. Hindi nakaimik si Diane, dahil napagdesisyonan na lang niyang uminom ng gabing iyon pagkatapos niyang sumuko sa sobrang kawalan ng pag-asa. Ayaw niyang pakasalan si Edward, at ang paulit-ulit na panggigipit ng kanyang pamilya ang nagtulak sa kanya na gawin ang ganoong bagay. Sa kasamaang palad, hindi siya tumigil sa pag-iisip na siya ay mabubuntis sa kanyang unang pagkakataon. Bumaba ng sasakyan sina Severin at Diane matapos itong ay parada sa entrance ng residential area. Habang dahan-dahan silang naglalakad papasok, napaisip sandali si Diane at sinabi kay Severin. Hindi magiging problema kung gusto mong bumawi sa iyong mga pagkakamali, ngunit kailangan mong makinig sa lahat ng sasabihin ko mula ngayon. Bilang tugon, itinaas ni Severin ang kanyang kamay at nanumpa. Pangako, pakikinggan ko ang bawat salita mo. Kung sasabihin mong tumalon ako, kailangan ko lang malaman kung gaano kataas. Tumanggaw si Diane. Kailangan mong gampanan ang papel ng isang mabuting ama at tretuhin ng mabuti si Celine. Siyempre, nakangiting sabi ni Severin. Anak ko siya. Sabi ni Diane. Maaari tayong matulog sa iisang kwarto simula ngayong gabi,
pero sa kama ako matutulog at sa sahig ka matutulog. Dapat kang makontento sa pagbibigay ng pagkakataong makipag-ugnayan muli sa iyong anak na babae. Huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano. Ha? Nawala ang isip ni Severin, ngunit hindi nagtagal ay nakita niya ang malamig na tingin ni Diane, at tumango. Sige. Sa sahig ako matutulog. Pagkatapos ay nagkusa siyang humakbang pasulong at hawakan ang kamay nito. Honey, dahil malapit na kaming magkita ng ating anak, hindi mo ba naisip na dapat tayong maging magiliw sa harap niya, kahit na ang ibig sabihin nito ay maglaro ng pagpapanggap? Hindi sa lahat ng pagkakataon ay mananatiling tuwid ang mukha mo, alam mo. Hindi ito mag-iiwan ng magandang impresyon sa kanya.